At dahil nga na-share na natin yung ating AC meter, itong nakikita nyo sa taas, no? So mapapansin nyo siguro bakit parang tatlo yung aking ganyan, no? So ayan, no? 1, 2, 3. Tatlo sila, no? Actually guys, isa lang dyan yung AC meter, ito lang nasa taas, no? Itong dalawa sa baba, hindi siya AC meter, DC meter naman siya, no? So bakit dalawa yung DC meter ko? Kasi naka-dual off-grid setup ako. Ito ay 24 volts, ito naman ay 12 volt system. Kaya dalawa yung aking DC meter. Pero kung gumagamit lang kayo ng isang voltage system sa inyong off-grid, isa lang ang kailangan yung DC meter. So mag-concentrate na lang tayo doon sa left side natin na DC meter, which is yung ating 24 volt system. Okay. So ito ang itsura ng ating DC meter. So yan yung mga pinapakita niya sa kanyang screen. Ngayon, ang correct model name nito guys, hindi siya basta DC meter, siya ay yung PCEM-015 DC meter, no? Yan. So mapapansin nyo dun sa kanyang screen, meron siyang, sa gitna, meron siyang parang image ng battery, no? Which is, nakalagay sa baba is SOC, meaning state of charge, no? O, paano pala to ini-install? So, pag binili nyo siya guys, meron siyang wiring diagram, no? So, ini-install natin siya, no? Between battery and kung ano yung load nyo, no? So, kung inverter lang ang load nyo, between battery and inverter. Sa case nung setup natin, ini-install ko siya between battery and inverter plus DC loads, no? Doon siya naka-install. Ayan. So, ang pinapakita dyan, yan yung mga parameters na pinapakita dyan, guys. So, yung voltage, yan yung voltage ng iyong battery, no? Ayan. Meron din yung capacity in ampere hour. Yung current na kinukuha ng inyong load sa battery, nakikita rin dyan. External resistance. Then, ito yung load nyo ngayon, no? Yun yung lumalabas na power sa battery. 109 watts, no? Ito, internal resistance. And ito naman yung energy na lumabas ng battery. 212.65 kilowatt hour, no? Tsaka yung running time ko. Okay. So, yung mga value na yan, yung mga ibang value, etong energy, running time, tsaka capacity, na-reset yan, guys, no? So, sa manual, madali lang yan. Basahin nyo lang yung kanyang manual at magagawa nyo yan. So, ngayon, kapag interested din kayong gumamit ng ganito, no? So, ilalagay natin yung link dun sa ating, yung product link niya sa ating YouTube video, no?